Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Abigail Di Maala mula sa CRC Balayan Daughter Church. Samahan niyo po ako dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pangaraw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupurit sinasamba ka namin. Salamat po sa walang hanggang pag-ibig at kabutihan mo. Samahan mo kami sa debosyon na ito at gabayan kami ng banal mong espiritu na buksan ang aming pananaw at puso na tanggapin namin ng mga salita mong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo Jesus. Amen. Ngayon naman ay ating tunghayan ang mabuting balita mula sa Judges chapter 4 verse 4 to 5 na may title na Deborah, a prophetess and a judge for Israel. Atin pong basahin ang teksto ng Judges chapter 4 verse 4 to 5. Verse 4, noon na babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Verse 5, nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Ang Judges chapter 4 verse 4 to 5, makikita natin ang isang napakagandang larawan ng pamumuno ng isang babae na tinawag at ginamit ng Diyos sa isang napakahirap na panahon ng Israel. Ang talata ay nagsasabi tungkol kay Deborah, isang propetisa at hukom ng Israel. Siya ang asawa ni Lapidot at sa panahong iyon ng Israel ay nasa ilalim ng paniniil. Si Deborah ay nakaupo sa ilalim ng Palm Tree of Deborah sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Ephraim. At doon lumalapit sa kanya ang mga Israelita upang humingi ng paghatol. Base sa title na Deborah, a prophetess and a judge for Israel, ito mga tinuturo ng talata. Una, ang Diyos ay tumatawag ng leader ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa kultura o inaasahan ng tao. Sa panahong iyon, karamihan sa mga hukom ay lalaki, ngunit pinili ng Diyos si Deborah. Pinapakita nito na ang calling ay hindi nakabase sa kasarian, kundi sa pagsunod at pagiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ikalawa, ang isang tunay na leader ay may malapit na relasyon sa Diyos. Bilang propetisa, si Deborah ay tagapagsalita ng Diyos. Hindi lang siya nagbibigay ng sariling opinyon, dala niya ang mensahe ng Panginoon. Ang leader na may otoridad ay leader na may koneksyon sa Diyos. Ikatlo, ang pumumuno ay paglilingkod. Nakaupo siya sa ilalim ng puno at doon pumupunta ang mga tao. Ibig sabihin, available siya. Hindi siya nagahari, siya ay naglilingkod. Ang pagiging hukom ay hindi lang posisyon, kundi responsibilidad na magbigay ng makatarungan at makadiyos na desisyon. Ikaapat, ang Diyos ay nagbibigay ng solusyon sa panahon ng krisis. Sa buong konteksto ng Book of Judges, ang Israel ay paulit-ulit na bumabagsak sa kasalanan at sinasakop ng mga kaaway. Ngunit kapag sila'y dumadaing, ang Diyos ay nagtataas ng isang hukom. Si Deborah ay patunay na hindi pinapabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Para sa aplikasyon, ang talatang ito ay nagtuturo na maaari tayong gamitin ng Diyos saan man tayo ilagay, sa tahanan, sa simbahan, o sa komunidad. Tulad mo na madalas magsalita at manguna sa ministry, ang tunay na otoridad ay nanggagaling sa pagiging malapit sa Diyos. Hindi sapat ang posisyon, kailangan ng presensya ng Diyos sa buhay ng leader. Ang mensahe ng talata ay malinaw. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang maging daluyan ng kanyang tinig at katarungan. At kapag tayo ay handa na, gagamitin niya tayo upang maging pagpapala at solusyon sa kanyang bayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mong ito na aming maging kalakasan, anuman ang posisyon namin sa lipunan. Dalangin po namin, O Diyos, na ang lahat na taglayang isang pagiging leader ay magkaroon ng takot sa iyo, may pagpapakmawa at mapasunod ng tama, na magkaroon ng pag-ibig sa puso at naayon sa iyong kalooban. Maging matatag sa pananampalataya at magkaroon ng katapatan bilang leader. Maraming salamat po, Panginoon, sa katapatan mo sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay dinalangin namin sa pangalan mo kasama ng banal mong Espiritu. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa iyong pakikiisa sa mensahe ng ating Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pangaraw-araw nating debosyon sa salita ng ating Panginoon. Malaya po nating itong i-share, i-like at mag-subscribe nang sila din po ay maging pagpapala. Maraming salamat po and God bless us all.